Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Jesus, si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang dumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukhay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi na busilak ng kanyang damit. Nagningning sa takot ang mga bantay at nabulutang anumoy patay nang makita nila ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y muling mabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo't ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos. Aleluya! Muling nabuhay ang Panginoon. Lubhang napakahaba ng misang ito. Nagsimula pa ito ng misa ng pagtatakip silim. If you have the longest Mass, which you participate and celebrate, this is the longest one. Nagsimula tayo ng Huwebes Santo, nagparangal tayo ng krus ng Biyernes Santo. Kanina hindi tayo nagsimula sa antanda ng krus. At ang pagbebendisyon ng pagpapahayo ay gagawin pa lang natin pagkatapos ng misa. This is called the mother of all vigils. Ito daw ang ina ng lahat ng bihilya sa anumang kapistahan ng ating simbahan. At ano ang mabuting balita? Dapat po'y siyam ang pagbasa. Subalit ginawa lang nating 5. Gusto nyo bang ulitin ito? Pero sa pagbabalik tanaw natin ng kwento at storya ng kaligtasan ng sangkatauhan, it is worth pondering how the overwhelming love of God being shown to humanity, na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Winasak ng kasalanan, pero patuloy na humirang ang Diyos ng mamumuno sa bayang Israel na kanyang hinirang. Itinawid patungo sa lupang pangako, pero patuloy pa rin ang pagwasak, pagsira ng sangkatauhan. Marahil kung tayo ang Diyos, sasabihin natin, tama na, ayaw ko na. But God never refused on saying those words. He keeps on recreating and creating. And that is God's persistent love to humanity that we are celebrating at this point in time. God's love
truly surface in our life. Na kung tayong tao na gumagawa ng mabuti, nagsusumikap gumawa ng kabutihan, pero winawasak naman ang ating ginawa, bunga ng ambisyon, bunga ng di tamang pagsaksi, bunga ng pagmamataas. Nakita natin ng Biyernes Santo ang karumal-dumal na bunga ng kasalanan ng sangkatauhan. Nang hinayaan nating si Jesus ay mamatay sa krus, bunsod ng ating kasalanan. We could easily say, no more, it is enough. Sukdulan na, tigilan na natin ito. Walang kahantungang mabuti yan. But our God is a God who is totally different among us. He will not give up. He keeps on recreating and creating the creation that He loves. Ngayon lang ho, pinagninilayan ko, sino ba ang nagsimula ng krisis na ito? Di ba bayang Israel? Ang bayang hinirang ng Diyos. Pero anong ginawa ng bayang ito na ang buong mundo'y nagdurus at naghihirap sa kasalukuyang panahon? But God never gives up. He is totally different from us. He will find ways in order to be true to His chosen people. Though committing all this chaos and this crisis all over the world, but God remains to be faithful. And that is the salvation story that refreshes our mind, refreshes our consciousness, upang sa gayon muli nating makilala ang Diyos na hindi kailanman hihinto sa paggawa ng mabuti kahit ang sangkatauhan ay patuloy na winawasak, sinisira, gumagawa ng masama't nilalapastangan ang kanyang nilikha. Ito ang unang bahagi ng ating napakinggan sa mga pagbasang ating pinagnilayan. The persistent love of God to humanity who never grows tired. In spite of all the destructions that we have done to the rest of His creation and even to ourselves or fellow human being, this God never stops. He will not give up on us. And that is the good news of our salvation. Kaya sana po tayo'y namamangha sa ganitong uri ng Diyos. Hindi kaparusahan, hindi pagwasak, hindi pagsira, ni paghiganti ang kapalit ng ating kasamaan. Patuloy pa ring pagtubos, pagligtas, paggawa ng kabutihan, at nililikha niya tayo muli at patuloy na inaangkin bilang kanyang anak na lagi niyang iniingat at ginagabayan patungo sa kaligtasan. May we have that kind of personal experience with our God, that the more we chooses to destroy, to break ourselves, the more God intercede in making us whole once again. Sa kwento ng ebanghelyong ating napakinggan, maagang maaga ang mga kababaihan ay pumunta sa yungib na pinaglagakan ng katawan ni Jesus. Tulad ng isang normal na tao, pag namatay, inililibing. At anumang libingan ay tinatakluban upang sa gayoy hindi mangamoy, upang sa gayon maproteksyonan, at nang sa gayon hindi
malapastangan ang bangkay ng sinumang namatay. Kahit nga ho sa ating columbarium, meron ding glass. Bagamat nakikita natin ang loob, meron pa ring taklob, meron pa ring harang. Ganun ang ginawa kay Jesus para ipakita sa atin, tunay siyang naging taong tulad natin sa lahat ng bagay at maging ang kamatayan, dinanas niya't pagkalibing sa yungib, ay kanyang kinahantungan. May batong iniharang. At ito ang takot ng mga kababaihan sapagkat nais silang bigyan ng pabango ang katawang lupa ni Jesus. Ano ang kanilang pangamba? Sino ang magtatanggal ng batong harang na ito para makapasok tayo at gayon din naman mapaglingkuran si Hesukristo? Nais ko pong isipin na sa ating buhay bilang mga Katoliko at mga Kristiyano, si Jesus na muling nabuhay, madalas hinahayaan nating manatili na nahaharangan ng bato ang yungib na kanyang pinaglibingan. We wanted Jesus to remain to be sealed sa libingan na kanyang pinaglagakan. At madalas nga naririnig pa nga natin, kami sarado Katoliko, doble kandado. Kaya ho kahit Espiritu Santo, hindi makapasok sa atin. Sarado ang isipan. Ayaw matutong makinig sa ibang opinyon at pananaw. Ang pinakikinggan lang ay ang sariling kaisipan. Yan ang nais natin. Pero iba si Jesus na muling nabuhay sa pamamagitan ng anghel. Ang bato ay natanggal at ipinakita ng anghel na wala doon sa libingan ang katawan ni Jesus. The angel showed to Mary Magdalene and companion that the body of Christ is gone. We now have an empty tomb, and the stone was removed. Ang mga laraw at imaheng ito ay imahen na nag-aanyaya sa atin kung nais nating muling mabuhay si Jesus. Hayaan din nating tanggalin ng Diyos ang bato na balakid sa kanyang muling pagkabuhay. This is the invitation of God if we wanted to experience a new life in Christ. When we allow Him to remove the shield of stone in our humanity so that a new life in Christ might be born in us. Hanggat hindi natin hinahayaan ang Diyos na alisin ang batong ito, si Jesus ay mananatiling nakalibing at mananatiling patay sa iyong buhay. God is inviting us now. Are we willing to remove that stone so that we could partake and participate in the new life of the risen Christ in our present time? Inaanyayahan tayo, tanggalin na natin ang bato ng kayabangan. Pwede ba nating palitan ito ng kapakumbabaan? Tanggalin na natin ang ating pagmamataas at sundan ang kababaang loob na ipinakita ni Hesukristo. Tanggalin na natin ang pagiging ganid at pagkamkam sa maraming mga material na bagay sa mundong ito.
Hindi naman natin madadala yan sa hukay upang magkaroon tayo ng buhay na handang magbahagi, magkaloob, maghandog at mag-alay. At maging mayaman tayo, hindi sa mundong ito, kundi sa makalangit na pag-iral. Tanggalin na natin ang ang bato ng panlalamang sa kapwa-tao upang magkaroon tayo ng buhay na handang magmalasakit, handang dumamay, lalo tigit sa mga kapuspalad at higit na nangangailangan. Tanggalin na natin ang mga bato ng hinanakit, paghiganti, sama ng loob sa kapwa-tao. Hayaan natin ang kultura ng paghihilom ay magkaroon ng puwang sa ating puso upang magkaroon ng kapayapaan ang ating kalooban. Tanggalin na natin ang bato ng pagmamataas at hayaan natin ang pagmamahal ay magkaroon ng puwang sa ating katauhan. Inaanyayahan tayo sa gabing ito, ano ang mga bato na hinahayaan nating tumabing sa ating pagkatao upang maging balakid na si Jesus ay muling mabuhay. Can we identify that stone that we used to live with, that we used to enjoy having with, consciously and unconsciously, we allow that stone to be a standing block so that the new life in Christ will not be born into our life. Marahilo sa atin, sasabihin nyo, Father, kinasanayan ko na yun Father, yun na nga lang ang proteksyon ko sa aking sariling buhay. Sobrang tagal na nang naando ng batong yun, matibay, at doble kandado't may gwardya pang nagbabantay. Because of that, we remain to live a life that is dead. Kapag hinayaan nating manatili ang batong yaon, ang buhay natin buhay na parang patay. Laging nakikita kung ano ang kulang, laging binibigyang pansin ng negatibo, ang kahinaan, ang mga kapalpakan, laging napakabigat ang tingin sa bawat isa. Yan ang buhay na ang bato ay nananatiling tabing sa ating katauhan. God want to roll that stone in you right now. Can we allow ourselves to be liberated and allow the life of Christ to come out and be our guide? Hindi ho tayo anak ng Biyernes Santo. Tayo anak ng muling pagkabuhay. At yan ang sasariwain natin pagkatapos ng humilyang ito. Sasariwain natin ang pagiging anak ng Diyos noong tayo'y binyagan. Tutugon tayo na itatakwil natin si Satanas, ang kanyang gawain at ang kanyang mga pamamaraan. Walang saysay ang pagtugon natin yaan if we allow the stone to remain and stay in us and will not allow the new life that the risen Christ would like to offer to us. Katulad doon ng mga pusang yan, ayaw matanggal ang bato. Naghahabulan, iniinggit mo pa kami. Tanggalin ang bato. At kapag hinayaan ng batong yan ay matanggal, bagong buhay natin ay ating makakamit, ating makakamtan. Kaya sa pagsariwa po natin ng binyag, ang pagtatatwa natin kay Satanas sa kanyang gawain at kanyang pamamaraan,
Sasariwain naman natin ang ating pananampalataya. Tanda na hindi natin kaya. Tanda na hindi maaari tayong bumalik muli sa libingan. Tanda na tanging sa pagtitiwala kay Jesus na muling nabuhay, tunay na magkakaroon ng bagong buhay sa ating katauhan. Sa pagtatatwa natin kay Satanas, mahigpit na pagkapit naman sa pananampalataya ang ating kailangan upang maiwaksina natin ang mga batong ito, upang sa taong ito may bagong buhay at sumilang ang buhay ni Jesus sa ating pagkatao. Yun ang biyaya ng dihilyang ito. We disown the stone of Satan and we embrace our faith in Christ, who will be our guide, so that the new life in us will be born. And this time, it is the life of Christ will be shown into our lives. Kaya, pag nilaya natin, ano ba ang mga bato na kinagiliwan, kinasanayan, at matagal ko nang pinanghahawakan? Pwede bang ipakiusap natin sa Diyos? Tanggalin niya ito. At kumapit tayo ng may pananampalataya sa Diyos na muling nabuhay. At sa ganung pamamaraan, tunay na ang bagong buhay ni Jesus ang ating patnubay at gabay sa patuloy nating paglalakbay. Tumahimik tayo sumandali at alamin natin akuin ang mga bato na balakid sa muling pagkabuhay ni Jesucristo sa ating katauhan. So ilang mga paalala po, ang atin hong alay kapwa o yung alkansya para sa Kwaresma ay pwede nating ihandog sa buong panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus. So we have 6 weeks to offer it. At kapag nalikom na ho natin, ating bibilangin at iuulat sa inyo kung magkano po ang nalikom para sa scholarship program ng San Roque Parish. Pangalawa po, mamayang alas 4 ng umagay gagawin ho natin ang salubong. At inaanyayahan po tayong makibahagi pa rin upang sa gayon maging ganap ang ating pagdiriwang ng buong mahal na araw at muling pagkabuhay. Batid natin na wala ito sa Biblia, pero sa ating pananalig, ang tagumpay ng anak ay nagkakaroon ng kaganapan kapag ito'y unang naihahandog at naiipakikita sa kanyang magulang. At ito'y walang iba kundi kay Maria. Kaya non-biblical man ito, pero tayong mga Pilipino na family-oriented, any triumph and success definitely will be fulfilled once we shared it in our family members, especially with our parents. Kaya ho tayo may ritual ng salubong. Nakikiisa tayo sa pagtatagpo ni Maria at ni Jesus na muling nabuhay, na ang kanyang hapis at dalamhati ng ina ay naibsan, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang anak ay tunay na nagkaroon ng kaganapan. Panghuli po, ngayong taong ho ito ng mahal na araw, pinakilos ho natin ang struktura ng steering committee ng ating parokya. Very minimal ho ang engagement ko sa mga planning, purely support lang ho ako, and I think they have done well. So naitawid ho natin ang mahal na araw na ito hanggang bukas, hari nawa, sa pangangasiwa ng steering committee ng ating parokya, a new set of structure we are trying to apply according to the mind of our diocese. And in that way, the more we are going to enhance it as we go along with this kind of structure. At hindi ko na ho iisa-isahin ang lahat. Pero I think we do not have much glitches. Kung mga kapalpak at kanukulangan, wala ho tayo masyadong napapansin at nakikita. Because everything are planned and everything we're able to step up
so that we will have a meaningful and at the same time solemn celebration of our Holy Week. So with that, deep in my heart, ay marami pong salamat dahil napakalaki hong kaluwagan on my end na kayo ang gumaganap, kayo ang nagpapatakbo't nagpapadaloy, at buong tiwala akong umasuport at umaalalay, at kung may mga kakulan man, ay ang gampanin ko po'y sapuhin at gayon din ay ayusin kung may mga hindi maayos na gawain. So, maraming salamat po sa ating lahat. Papurihan natin ang Panginoon. So ngayon po, pagkakatapos ng misa, pwede na ho tayong pumalakpak. No, for 40 days, hindi tayo pumapalakpak. And try to ask yourself, why are you clapping? Kasi marami yung pumapalakpak, hay salamat, natapos din si Father, napakahaba ng sermon. So try to examine yourself, why I'm going to clap my hands? Is it a praise and glory to God who gave Himself for us? Or it's just a matter of parang nainip na sa pagdiriwang? Pangalawa, tayo ho'y babati ng Happy Easter. At kapag sinabi nating Easter, tomorrow begins in the east. Ang bukang liwayway ay nagaganap sa silangan. At ang bukang liwayway ay panibagong simula, panibagong pag-asa. When we greet each other Happy Easter, we find hope on each other. Kaya sana may galak din sa ating mga muka. Hindi lang basta makabati ng Happy Easter, nakasimangot ka naman dahil hindi ka pa naghahapunan at malamig na ang bakalaw. So sana, when we greet Happy Easter, there's really joy in our hearts and in our face, sapagkat tayo punong-puno ng pag-asa sa bawat isa. Yun po ang salitang Easter. Tomorrow begins in the east. And every tomorrow is a new beginning. That's why we find hope on each other when we greet Happy Easter. Kaya kung wala kayong pag-asang nakikita sa iba, huwag na kayong bumati. Pero kung nakikita nyong may pag-asa tayong lahat, then we greet each other Happy Easter. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagaling at kaligtasan. Mapuspos nawa kayo ng mga biyayang makalangit ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesucristo, ipagdiwa ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pasapitin nawa niya kayo sa kaganapan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.